si Jonella Biancalia Aguilar. Ito po ang aking Day 131 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Bakit ang salvation ay by works din? At ang topic po natin ay grace. Sabi po dito yung concept ng grace. Grace is God's goodness freely given to those who deserve only punishment. It is unearned, undeserved, and overflowing. Grace is the heart of the gospel. While we were still sinners, Christ died for us. This divine favor not only saves us but also sustains us every day. Without grace, we are hopeless. With grace, we are transformed. At ang Bible verse po na matagpuan sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift from God, not by works, so that no one can boast. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalangi. At ang teachings natin ay number 1, salvation is by works if we can perfectly obey. Kaso nga, wala naman talagang perfectong tao na hindi na talaga natin yun tawag dito. Kaya hirap din talaga sumunod din, no? Para kung gusto mong maligtas talaga ang perfectly obey talaga. Kumbaga wala kang ginawang kahit anong kamalian, Parang ganun kasi nag-work yung salvation, Kaya doon ka parang liligtas natin, Panginoon. Number 2 po, salvation is by works Christ affected in us. Ito po, yung salvation of Christ, yung kaligtasan, hindi nanggagaling sa gawa natin na kunwari mabuti tayong ginawa. Parang yun yung nasa mindset natin, gagawa lang ako ng mabuti tapos liligtas na ako. Hindi pala gano'n, kasi parang same din ako ng mindset natin na gumawa lang talaga ako ng mabuti, parang mapunta na ako sa heaven, gano'n. Pero ngayon pala himali yun, kasi yung salvation pala siya work of God yun, work of Christ. Hindi siya sa sarili kong kagagawa, diba? Walang kahit anong kabaitan na makakapagpaligtas sa akin na upang mapupunta ako sa langit, maliban na yun. Number 3 po, salvation by God's grace and not by human works. Ito nga po, dahil sa salvation by God's grace talaga yun, diba? Sa biyaya ng ating Panginoon, sa blessing, sa pag-ibig niya, diba? Para sa atin, doon nag-work yung salvation, hindi by human works na kahit anong gawin mong pagkakabait yan, kahit maging bayani ka pa, hindi yun basihan upang iligtas ka ng ating Panginoon. And the application naman po, paano natin ito ma-apply sa ating buhay. Number 1 po, stop working for salvation, instead work of it. Ito po, parang kailangan talagang trabahuin natin yung salvation, na kung gusto talaga natin maligtas, kung gusto natin makasama ang ating Panginoon, talagang paghirapan natin yun, i-pursue natin at i-fulfill natin yung salvation na ninanais natin. Kasi walang kasing favoritism ang Lord na parang sabi niyo, sige, ikaw bibigyan kita, ganti pala ang kita ng salvation, diba? Hindi ganun, kasi kailangan pantay-pantay naman tayo sa paningin ng ating Panginoon, kaya kailangan lahat din tayo nagsisikap na pagtrabahuan yun, na hindi kasi yun basta-basta rin ako, kailangan talaga pinaghihirapan natin yun. Number 2 po, start believing that Jesus did the work for us. Ito po, maniwala tayo na ang Diyos ang gumagawa nun, na tayo lang, parang ang Diyos ang gumagawa, pero nasa tao pa rin yung gawa, parang ganun. Maniwala tayo na ating Panginoon talaga na gumagawa or nagtatrabaho para sa atin, para sa ikaliligtas natin. And number 3 po, lastly, stay as humble sinners who have received grace.
mo na yung grace na yun. Dapat maging humble ka dahil kasi pwede bawiin anytime diba, parang ano yun hindi naman siya one time, parang one time na parang 24 hours na yung salvation na ibibigay sa'yo.